Maayong adlaw sa tanan o mao ni atong pagtiwas sa atong pagtuon sa New Testament o ang ato ang bersikulo karon ang atong pagtiwas sa Matthew chapter 5 verse number 20. Kuna sa tanan basahon sa nato ang verse diri sa Matthew chapter 5 verse number 20. Kuha na to atong mga Bible kung naatay Bible, importante kayo na magbasa ta. Verse number 20. For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Sabot ana sa Bisaya, nagawas kun ang atong pagkamatarong musobra, mulabaw pa sa pagkamatarong sa mga Pariseo o sa mga eskriba, dili gyapon ta makasulod sa ginharian sa langit. Gawas kung lapas ani nga mga tao kinsa man ni Pharisees o scribes. Una kaning scribes, kani ang mga tao nga grabe ka studios o gitawag na tong mga scholars o studios na lang. Mao ba ang spelling? Hindi kong sipit. Sila ang grabe og pagtuon sa balaod sa Dios. Ato sa ning i-ready gamay ang balaod. Ang kaning law nga gihisgutan nato dinhi sa Matthew chapter 5 verse 20, mao ni ang balaod nga from Genesis to Deuteronomy o ang gitawag nga Law of Moses, tungod kay ang Dios iya man gihatag ang balaod pinaagi kang Moises. So Genesis to Deuteronomy, naa diri ang reference o mao ni ang reference kung maghisgot tag balaod o kasuguan sa Dios. O mao ni ang istudihan sa mga scribes o unsay application ani nga balaod, unsay meaning ani nga balaod nga mabasa from Genesis to Deuteronomy. O kaning mga Pharisees mao ni ang apply aning interpretation o study sa mga scholars. Ilang interpretation sila ang mga religious kaayong mga tao. Kani nga mga scribes nagtuon og ayo sa balaod aron masabtan nila unsay meaning, unsay interpretation. Ug kaning mga Pharisees mao pud ni ang ga-apply sa balaod gikan sa pinaka common or pinaka taas nga balaod, pinakadakong impact ngadto sa pinakagamay nga balaod nga nakasulat. Inana sila ka devoted kaning Pharisees kaning scribes. Dayon na ay kingdom of heaven isgutan ang atong Matthew chapter 5 verse number 20. O giingid to, gawas kung ang inyong pagkamatarong righteousness. Gawas ko ng inyong pagkamatarong daw o kuno nung dito mo over o mo sobra pa, mo labaw pa gid sa pagkamatarong sa mga Pharisees, scribes.
Kaning Pharisees ug scribes ang ilahang pagkamatarong short short aron makasulod sa kingdom of heaven. Klaro nga pagkasulat pagkasulti dito sa pulong sa Dios. Kay diingon man to, gawas kun ang pagkamatarong sa usa ka tawo nimo ug nako mosobra pa aning duha. Nga grabe ka devoted, religious o grabe ka studious sa pulong sa Dios. Ang righteousness nila short di kasulod sa kingdom of heaven. So unsaon man kung dili ni sila makasulod, unsa na lay ang atong righteousness? Samot nga di ta kasulod. Samot nga kita makasasala ingon sa Bible, Romans chapter 3 verse 10, na walay matarong, wala bisan usa. Sa verse 23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Short ang ato ang pagkamata. So problema na siya. Kaya ang atong righteousness dili mo sobra kung di ni sila kasulod, samot kita. Pero naay nindot kaayo nga niabot. Kung short ang righteousness anin nilang duha, naay righteousness of God nga gi-offer. Og sure gyud ko nga kaning righteousness sa Dios mulabaw sa righteousness sa Pharisees o scribes. Man ni makita kinsa may naghatag aning righteousness nga gisgutan diri. Si Jesus Christ, mao na ang iyahang gi-offer. Na kung unsa man gihimo ni Jesus Christ, sacrifice yang gipas-an ang atong sala dito sa cross sa Kalbaryo. Gibayran niya ang ato ang sala aron kita mahimong matarong. Ug kana nga pagkamatarong gikan sa Dios, gihatag ni Jesus Christ sa matag usa nga motuo. So dili pinaagi sa pagpaningkamot sa maayong buhat, pagka-relihiyoso, pagkahima sa Bible, importante mabasa sa Bible. Pero dili na pamaagi aron mahimo tang righteous. Kay ang Dios naghatag og righteousness na maula may righteousness makalabaw ani nila. Ug kung naa ka ani nga righteousness, unay pamaagi aron makasulod ka sa kingdom of heaven. Sa inana ra ang pasabot ani nga verse. Og naot na mo'y nakatunan. Maayong adlaw sa tanan. God bless.